Yan guys, naka-ano no, madilim. Buksan natin yung ilaw ni Ella. Ayan. So kagagaling ko lang ng work ng Edu and kaka-out ko lang. Tapos sinatid ko yung dalawa kong kasama sa work. Syempre, 'di ba, nung bago ako, ako yung nakikisabay. So ngayon, dahil may kotse na din si Inday, back to ano tayo, alam mo yon, yung ginagawa sa atin ng mga mabubuti nating kapwa kababayan na tumulong sa akin na nagbibigay ng ride. Yan, sila ate at kuya talaga, yun, umuwi pa yun minsan si kuya, maihatid lang ako, no. So ngayon, give back to others tayo. Ako naman yung naghahatid, nagsusundo sa mga kasama kong mga baguhan sa work, kasi wala ding mga sasakyan, tsaka ano mo yun, nakikita ko yung sarili ko sa kanila dati na nakikisabay, pero kasi yung mga kasama ko Indiano, minsan hindi naman magsabi na makikisabay, bigla na lang sasakay sa sasakyan mo. Syempre alam mo paalisin mo, 'di ba? Lalaki kasi 'yun. So siguro yung ego, 'di ba? Pero yung mga babae na Indiana na sasabi, nakikiusap. Kasi nung ako yung nakiki-ride pa sa kanila, nagtatanong ako, pwede ba akong makisabay, ganyan, o kaya kalaate. Minsan nahiya nga ako magsabi, kasi nga nahiya ako makaistorbo, diba? Talaga, bibirang-bibira. Yung minsan kinakapalan ko yung mukha ko, kaya minsan, talagang madalas pala naglalakad na lang ako kasi nga ayoko nang may naistorbo. Kaya pag no choice na talaga, hindi ko kayang lakarin, nagtataksi ako. Pero kasi yung mga kasama ko sa shop, mga ibang lahi, mga Indiano sila, 99% mga Indiano, ako lang ang Pilipino. So, ngayong ako naman yung may sasakyan, ako naman yung nag-aatid sundo sa kanila. Pero yung iba nga kasi, yun nga yung sinasabi ko, bigla na lang sasakay sa sasakyan mo, tas hindi naman nag-thank you sa akin. Doon pa sa iba nag-thank you, 'di ba? Pero hinayaan ko na lang, no big deal na lang sa akin. Yung sa akin na lang is makatulong din sa kanila, maibalik yung mga alam mo yun, yung nagmagandang loob sa akin, nagmamagandang loob na rin ako sa iba na kailangan ng tulong, 'di ba? Kasi mahirap talaga yung naglalakad dito. Ayan, so kaka-out ko nga lang galing Edu. So pumasok ko ng ano ba yun? Optical clinic ng 8:30 hanggang 5. Basta 5, alis na ako ng clinic kasi may edu pa ako. So, yung edu ko naman, yung restaurant ko naman is 6 to 10. So, pagkagaling ko ng work, hatid ko muna yung mga kasama ko sa trabaho. Tapos, dadiretso na ako kay Mahal. Inaantay ko na nga siya. Nandito na ako sa labas ng work. Ayan na siya. Tingnan nyo. Tingnan. Ayan na ang aking asawa. Ewan ko kung kita nyo. Nasaan na ba yun? Nandiyan na yun. Si Dudong. Ayan, siya din may double job. Ang trabaho niya is 8 o'clock hanggang 4. Tapos, may second job siya ng... Say hi, Mahal. Hello? How's your double job? Pretty good. Ayan, so kakain na kami ng sabay. May dala kong dinner namin. Syempre, Edu na naman. Ang katapusan. Edu. Tapos, pagkatapos namin kumain, babalik na siya sa work. Naka-break lang kasi siya. Tapos, 30 minutes. uwi na rin ako. Tapos, mamaya na kami magkikita. Madaling araw, pagka uwi niya galing So, yan lang muna. Yan lang muna. Buhay at Canada. Ang buhay namin sa Canada dahil PR naman na. Ayan. So, Wala akong trabaho. enjoy lang muna. Hakot muna ng ipon. Kain muna kami. Let's eat. Let's eat. At ayan na nga, mag-start na kaming kumain at kasi 30 minutes lang yung break ng asawa ko. So, yan yung routine namin nung parehas kami nagdo-double job. So, kaya naisipan din namin, nung ganyan na, nagdo-double job na kami, na-enjoy naman talaga namin at in-enjoy talaga namin. Lalo na ako, na-enjoy ko naman siya. Pero kasi dumating din sa punto na gusto na namin talagang magka-baby. Nung nagpa-check up kami, so yung may mga result na, and then dumating sa punto na pag nag-apply ako dun sa school, sabi ko sa sarili ko, pag natanggap ako, iwanan ko na yung double job na life. So, habang di pa ako natatanggap sa school, yung asawa ko, hindi pa rin niya nag-start sa school. So, nagdo-double job pa rin siya. 2 double job niya. Correctional, yung full-time niya. Tapos,
warehouse naman sa gabi. Kaso yung warehouse talaga hindi advisable sa amin kasi hindi na kami nagkikita. Darating siya madaling araw na. So, ilang oras lang yung tulog niya. So, yun yung number one na pinag-usapan namin once na matanggap siya sa school, iiwanan niya na yung warehouse kasi nga puyat, which is hindi maganda sa aming dalawa na napupuyat kasi nga nagtatry na kami magka-baby. And ayan, so ina-enjoy naman namin yung pagkain. Syempre, Edu. Ang hawak ko is salmon. Fresh salmon yan. Sashimi salmon. And meron akong sushi sa side. And si Mahal rice. Chicken with rice and veggies. Kailangan kasi sa kanya heavy food. Kasi nga, grabe yung work niya sa warehouse. Nagbubuhat-buhat sila doon ng mga items. So, after ko niyang kumain, babalik na rin si Mahal sa kanyang work and then uuwi na rin ako and then maglilinis or magsha-shower na and then after nyan matutulog and then mga 2:00 or 3:00 darating yung asawa ko galing dyan sa warehouse. So tapos 8 o'clock yung pasok niya or 7:30 sometimes. Ihahatid ko siya sa work niya tas uuwi ako naman yung maggagaya. Papasok naman ako sa optical. O 'di ba? Sobrang busy namin dalawa. So pag may pagkakataon na may holiday, ini-enjoy talaga namin, lalabas kami, gagala kami, kahit wala kaming kasama, kahit dalawa lang kami, solve na kami doon. So, ganyan yung buhay namin last year. So, this year, iba naman. So, yan lang muna for today's video. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. See you next time!